Hello, magandang umaga po. Magandang umaga rin sa mga taga-subaybay. Opo, opo. Well, sinishare ko nga sa ating mga tagapakinig ngayong umaga, Dr. Dennis, yung mga nangyari kahapon sa day 5 ng impeachment trial. Well, siguro narinig po ninyo yung binabanggit ko pong tanong ni Senator Robin Padilla na yung iba'y napaisip. Ano ba yung koneksyon sa impeachment trial dun sa tanong niya kung may alam ba si Attorney Lontok sa relihiyong Islam? Para kayo ho, opo. Na ano nyo ba kahapon? Nakuha nyo ba yung kung anong ang nais na ma-extract na information patungkol doon sa tanong ni Senator Robin Padilla doon sa testigo? Well, pagkatapos ko po marinig yung habang nakikinig ako sa pagtatanong ni Senator Robin Padilla, napakamot po ako ng ulo eh. Sabi ko, saan kaya patungo ito, no? Itong kanyang komento na may halong pagtatanong. Yung pagtatanong niya kung may kaalaman daw ba sa Islam, si Attorney Lotok. Dahil nakasign yata siya ngayon sa NBI Regional Office ng BARM. Sa akin naman ho, hindi naman kinakailangan ng kahit nga konting knowledge lang, no? Tungkol po sa relihiyon ng Islam. Kasi ang dapat lang naman malaman ni Attorney Lotok ay hindi naman kalaman sa Islam kung hindi sensitivity. Kapag man maging culturally sensitive, dahil doon siya naka-assign, baka doon siya maninirahan, dahil siyang regional director doon, so doon na siya titira. Habang nagtisilbi bilang regional director ng BARM, may mga bagay na dapat siguro hindi siya gawin. Halimbawa, kapag period ng Ramadan, respetuhin niya yung mga practice ng mga kapatid natin na Muslim kapag Ramadan nila. Pero kasi bilang isang investigating agency, ang NBI, hindi naman ho kinakailangan na tawag dito, yung halimbawa kanilang yung batas ng mga Muslim, yung para sa kanila, hindi naman po kasi meron sila ginagalang ng pamahalaan natin yan. Yung kanilang Sharia law. Pero ito po ay sa civil aspect lamang kung ako nagkakamali. Yung NBI kasi nag-iimbestiga ng mga criminal cases. So, pag criminal cases, regardless po kung Muslim ka o Kristiyano, isa lang ang batas natin. Yung revised penal code at yung mga iba't iba pang mga special criminal laws. So, yun po ang layunin ng isang NBI agent na naka-assign sa kahit anong lugar sa Pilipinas. Maging sa sa BARM region. So, hindi exempted ang mga Muslim sa criminal laws ng Pilipinas. So, I think, yun po, ang hindi kinakailangan, hindi requirement na maraming alam sa Islam ang isang regional director ng NBI na naka-assign sa BARM. Ang requirement lang siguro, expectation, hindi naman requirement, ay maging culturally sensitive doon sa mga religious practices ng ating mga kapatid na Muslim. Pero kung iuugnay natin dito sa usapin ng impeachment, ano man yung kinalaman doon? Actually, parang lalo na yung ginagawa nilang pag-iimbestiga sa ginawang press conference, yung pagbabanta di umano ni Vice President Sara Duterte. Hindi naman Muslim si Vice President Yun nga po eh. At kung ang ini-insinuate ni Senator Robin Padilla, kasi nabanggit nyo nga kanina, yung pagsabi ni Senator Padilla na isa siyang golden boy, Senator Loto. Parang ini-insinuate niya is para siyang tuta ng, ng mga boss sa NBI, maaari rin sa DOJ, dahilan upang ma-promote siya ng mabilisan. Ayun. So, pero kung titingnan natin sa mga nagdaan na araw sa kanyang pagiging testigo, kasama na po yung pag-cross-examine sa kanya,
mukhang hindi naman ho siya golden boy ng NBI. Mm-mm. Kasi he rose from the rank. Oo. He joined the NBI, kung naalala ko to ng tama, no, in 2014. So lampas 10 taon na po siyang nagsisilbi sa NBI. At dahil abogado naman siya, so qualified siya, maaring dahan-dahan siyang umangat in more than 10 years time. Mm-mm. So, tapos kung titingnan natin yung kanyang naging trabaho doon, yung kanyang involvement as department head ng cybersecurity, at nung in-scrutinize yung kanilang investigation at may mga corrections nga na kailangan gawin, mukhang trinato ng department niya sa NBI yung pag-iimbestiga bilang isang normal na investigasyon kasi may mga lapses po eh. Mm-mm. May mga lapses, halimbawa yung petsa, yung petsa hindi magkakatugma. Tapos, may mga nakita yung defense panel tinuro nila na may mga inconsistencies sa mga dokumento ng NBI. So, dahilan para sabihin nila, i-conclude nila na ito ay isang minadaling trabaho dahil nga may utos galing sa taas. Pero, on the other hand, pwede rin naman siyang i-interpret na sa dami-dami na ginagawang trabaho ng NBI, libo-libong mga kaso na inimbestigahan, itrinato ito bilang isa lamang ordinaryong kaso. Kaya ang daming mali. Hindi binigyan ng special treatment yung pag-iimbestiga kay Vice President. Kaya ang daming lapses na commit. Oo. So, kaya nagtataka rin ako doon sa gustong insinuate ni Senator Padilla na bilang golden boy, bilang tuta ng kung sino man sa NBI ng mga boss doon o sa DOJ, ibinigyan niya ng special treatment itong pag-iimbestiga kay BP Sara. At dahilan para gamitin yon bilang ebidensya dito sa ongoing impeachment trial. So, I think hindi naman walang solid na basehan. Yung Pero yung mga typo error, Doc Dennis, yun ay kinokonsidera naman sa korte. Opo. Kasi nga po, hindi naman ho siya grave error, kailan upang madismiss ang isang kaso. Minsan sa daming ginagawa ng mga kawani ng gobyerno natin, lalo na itong NBI, libo-libong mga kaso ang iniimbestigahan yan, maaaring hindi na nila napapansin yan. Tapos meron silang may mga deadline na hinahabol, may time pressure. So talagang prone sa error, hindi nakikita, overlook. Maaaring hindi sadya. Kasi sinasabi naman ng defense panel, sinadya yan. Dahil sa parang nais na i-correct yung mga inconsistency. Doon sa sinasabi nyo nga, patungkol doon sa tanong ni Senator Robin, kung may sapat bang kaalaman sa relihiyong Islam itong si Director Lontok, dahil mayroon siyang nais na maitumbok doon sa tanong niya na kung ito ba'y isang golden boy, malakas ba to sa administrasyon, may kinakapitan, parang ganun di ba? Napatunayan ba niya yun kahapon? Hindi Wala. Kasi kulang yun nga ang obserbasyon din ng ilang mga eksperto. Kung may mga gusto ninyong ipiga sa isang testigo, mayroon kayong mga impormasyon, mahalagang impormasyon, gusto nyong makuha, dapat may mga follow-up na tanong pa di ba, Doc? Opo. Dapat po, kaya may hawak sana siyang ebidensya. Tapos within 2 minutes period na binigay sa mga senador o senator judges, doon na nila ilalabas. O kaya dapat magaling kang magtanong. Halimbawa, kagaya ng sa pagtatanong ni Senator Bam Aquino. Talagang direkta at saka maganda yung kanyang organized yung kanyang pagtatanong. Dapat may kasamang research yun may ebidensya, hawak kang Tama nga yung binabanggit ninyo. May hawak siyang mga dokumento ba o kung ano ba dyan na maididiin niya yung testigo at may pipiga niya yung gusto niyang
pigain doon na information, di ba? Tama po. Oo. Opo. Sana nga meron siyang staff sa gilid niya, sa gallery, na mag-aabot sa kanya ng tanong. Kasi alam ko may mga abogado na staff yan eh. Oo. Lalo na yung staff niya, alam ko abogado yun eh. Oo. Yung Pedro Villa. So sana yun ang nag-e-edit, nag-aayos ng tanong para iaabot na lang kay Senator Padilla. Oo. Well, sa ganitong mga sitwasyon, kasi nung nakarang araw din nag-react si Senator Alan Peter, Senator Judge Alan sa kanyang mga kasamahan na dapat daw mag-ingat sa pagtatanong. Well, parang pinupunto niya dito yung mga tanong ni Senator Riza Ontiveros, no, na posible maapektuhan yung mismong proseso ng impeachment. Doon sa dito sa obserbasyon ninyo, lalo tigit sa mga tanong ng ilang mga senador na wala namang masyadong direktang kinalaman sa may epekto ba ito sa proseso sa pagtatagbo ng impeachment trial? Depende po sa pagtatanong eh. Kagaya ng pinupunto ni Senator Alan Peter Cayetano sa mga kasama niyang senador, kasi napansin niya parang yung pagtatanong ay nagre-resulta sa mga legal conclusion. Yun po ang iniiwasan eh. Yung bang leading na mga question, mga pagtatanong nag-lead sa isang inference o conclusion. Kaya pala ganito, kasi ganito. Kagaya nung pagtatanong ni rin ni Senator Robin Padilla, dapat kasama rin yung sa winarning yan eh. Ni Senator Alan Peter Cayetano na yung kanyang pagtatanong may ini-insinuate tungkol sa witness. Mali po eh. Ang dapat po pagtatanong ng mga senator judges ay yung tinatawag na clarificatory questions. So, kung mayroong di malinaw sa sinabi ng witness, pwede yung magtanong yung mga senator judges upang matulungan yung kanilang pagdedesisyon. At hindi para may i-allege na isang bagay, may insinuate. Alright. Yung po dapat iwasan. Oo. So, kahapon sa day 5 ng impeachment trial, ano po ang inyong konklusyon? Kasi mukhang matatapos na yung Article 4, di ba, Dr. Dennis? Opo, wala na pong wala na ipipresenta ang prosecution panel. Iniatras na rin nila yung kanilang plano na i-present bilang witness o hostile witness yung Chief of Staff ni Vice President, si Attorney Zuleika Lopez. So magtatapos na po yan at mag-move forward na sa kasunod na sa kasunod na article. I think ito may kinalaman sa mga bank account. Yung mag-asawa at yung tax record. So kung i-assess po natin yung yung natapos itong Article 4, tingin ko nakabawi po yung prosecution panel. Okay, bakit? Through this witness, itong si Attorney Lotok. Kasi yung nauna po, yung naunang witness si Kalilong, si NBI agent Kalilong, medyo na-rattle siya nung na-cross-examine siya tungkol sa kanyang pag-authenticate nung video at saka sa kanyang pag-iimbestiga noong video rin. So, nung siya ay na-cross-examine, parang nagkaroon ng butas yung kanyang paglalahad, yung kanyang testimonya. Ngayon, sa pagpipresenta naman ito, ikalawang witness ng prosecution, tingin ko dahil abogado po ang background ni Attorney Lotok, hindi siya madaling na-rattle o na nabutasan yung kanyang testimonya. So, sa ganung dahil doon, parang naging maayos na yung yung pagtatapos ng pagpepresenta ng mga testigo tungkol sa Article 4. Sa defense team naman, sa defense sa defense team naman po, in fairness to them, sinubukan nilang butasin yung testimonya ni Attorney Lotok, pero hindi ho sila nagtagumpay. Dahil
maayos na, magaling na testigo to, si Atty. Lotok. Oho. Ang nais, yung kino-cross-examine siya, yun nga, ang nais niya sabihin ng defense panel ay parang, ganun din, golden boy din sila. Yung departamento ng NBI na yon, saka mismo yung chief nila noon, si Atty. Lotok, na may utos galing sa DOJ at saka sa Malacanang. Dahil under daw sila ng Malacanang. They're all part of the executive department. Mm-mm. So mayroong utos at minadali yung pag-iimbestiga. Kaya may mga inconsistencies sa dokumento. Oo. Pero hindi naman nila maayos na napatunayan yun. Hindi sila nagtagumpay. Mm-mm. Opo. Pero dito sa dalawang testigo na isinalang ng prosecution panel, napatunayan ba na talagang nagkaroon ng grave threat? Ano po yan? Yung, kasi nagtatalo sila tungkol sa kung ano ba talaga ang definition ng grave threat. Mm-mm. Ang sabi ng defense panel, I think kinakailangan na may assassin na hinire, na hindi napatunayan na may assassin. Wala nga daw silang impormasyon na may hinire na hitman ang NBI. Oo. Tama. So, yun po ang argumento ng defense. Wala ngang assassin So, how could it be death threat? Ang sabi naman ng prosecution, hindi mo naman kinakailangan ng assassin para masabi mong grave threat ang isang bagay. Oo. So, in fact, yun na nga, dahil kumilos ang NBI, motu proprio, sapat na yun para masabi natin na may grave threat talaga. Kasi kumilos nga yung NBI. Oo. They took it as a serious, yung serious na posibleng krimen Oo. na ginawa ng Vice President. Mm-mm. So, yan po ang sa legal na aspeto ng grave threat. Yan po ang naging argumento ng magkabilang panig. Oo. Yung statement kahapon, nung anong Lunes pala ni Director Luntok, kung bakit, hindi nila tinitignan na isang simpleng pagbabanta lamang at binabanggit nga ni Director dahil nakita nila yung kapasidad, 'di ba, ni VP Sara na posible ito'y pwedeng mangyari. At ito ay magdudulo din ng ng peligro sa buhay ng Pangulo dahil baka may magsasamantala na ibang tao, okay, doon sa di umano'y pagbabanta. Ito ba ay malaking punto? Itong naging pahayag ni Luntok? Doon sa grave threat, kasi hindi ordinaryong tao daw si Vice President. Nakita nila may posibilidad, may kapasidad siya dahil sa dami ng tao din. Oo. Tama ho, posible dahil may kapasidad nga siya bilang Vice President at bilang meron din reputation yung Duterte family. Hindi lamang naman po siya kahit yung kanyang ama na based on media report at saka yung mga anecdotal story na mga galing sa Davao City nung siya ay nanunungkulan pa doon, yung kanyang ama may nababalita may mga pinapatay because of yung Oplan Tokhang sa Davao City. Tapos siya naman bilang mayor dati ng Davao City, meron siyang sheriff na sinuntok ba sinampal. O para hindi ma-execute yung court order. I think sa mga yung mga informal settlers doon. I-demolish yung mga bahay. So, mukhang may kapasidad at sineryoso yun. Yun ang basehan ng NBI. Sineryoso nila yun. At dahilan upang motu proprio, sila ay mag-imbestiga. Oo. Opo. So, ano naman ang ina-expect ninyo sa pang-anim na araw ng impeachment trial? Daw koronasyon. Tingin ko po, ganun rin, magiging kasing intense rin itong mga naunang 5 araw. At ganun rin siya legal, ganun rin siya ka-technical. So hindi naman hindi naman mababawasan yung mga legal na terminology, yung pag-apply ng rules of evidence,
Pero just the same, tutukan po natin, tayo mga non-lawyers, ang tingnan natin dito yung mga ebidensya kung saan tayo dadalhin. Hindi naman kinakailangan na maging abogado. Gamitin lang natin ang ating common sense, ang ating discretion sa paghuhusga ng mga nilalabas na ebidensya. Saka sa pag-cross-examine ng defense. Well, sa tingin ninyo, hahaba pa ito, tatagal pa ito? O, kasi ang nais ng impeachment court ng Senado, pabilisin yung impeachment trial. Nakikita po ninyo yung tagbo. From day 1 to day 5 kahapon, nagpapasok na yung day 6. Mabilis ba yung trial o mabagal? Sa mga unang hearing days, yung mga unang araw ng pagdinig mo, ang impression ko tatagal pa eh. Sa dami ng objection, sa tagal ng pag-presenta ng mga witnesses, even yung mga evidence, mamarkahan pa yung iba kasi hindi pa namarkahan ng pre-trial. So ang iniisip ko, tatagal pa ito. Pero along the way, nakita natin na nakaka-adapt, na nakaka-cope naman, nakaka-adjust naman itong impeachment court. Talagang minamanage mabuti yung oras ng impeachment trial ni presiding officer Senator Chisa Escudero. So, siguro dikta na rin ng kasamahan niyang senator judges na huwag masyadong patagalin, kaya pinapressure niya rin yung magkabilang panig na i-observe yung time limit. Ayan. Alright. Dr. Dennis Coronation, sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Salamat din po. Thank you. Philippine Political Science Association former president at USD Department of Political Science chairman